Alam nyo ba na kung high blood kayo, meron din pala yung epekto sa ating mga mata. Naniniwala ka ba dun, Rose? High blood tapos mata? Oo. May relation ba yun? Parang ang hirap makonect ka, di ba? Oo, ay. Pero ito mga kasangbahay, kasi meron talaga siyang epekto sa atin, lalong-lalo na sa mga mata natin. Pero kung paano ipapaliwanag sa atin ng ating doctor, si Dr. Kevin. Good morning, Morning, Dr. Kevin! Good morning. Good morning. Welcome back po. Yan, greet niyo po yung mga kasabay natin. So, good morning po sa ating mga kasambahay. Salamat po sa Diyos at tayo binigyan ulit ng isang pagkakataong makapag-bahagi ng mga kaalaman tungkol sa mata. Yun. Doc, na-mention kanina po ni Celine kanina yung relation po ng high blood pressure sa mata. Ano po ba, paano po ba naapektuhan ng high blood pressure ang mata? Okay. So, parang hirap isipin no, na connected pala ang high blood sa mata, no? So, ang pinaka-explanation po kasi dyan, kasi, di ba, ang katawan natin, nabubuo ng mga arteries, veins, di ba? Lalo na yung arteries na tinatawag, no? So, ang arteries po natin ay tinatawag na systemic, kumbaga all over our body. So, hindi po dyan exception ang mata. No? So, meron din po tayo yung sa retina part ng mata natin, kung makikita po ninyo itong modelo ng mata, no? So, ito po nanggaling sa ating utak, tapos ito po mga blood supply, no, na nakakonektado rin sa ating retina sa loob ng mata. So kung tutuusin, itong mga ugat na to, no, so kung anywhere in our body may mga bara, build up mga plaques dahil sa ating high blood, no, naapektuhan din po itong mga arteries sa loob ng mata. So hindi ibig sabihin na tayo ay high blood, iniisip lang natin lagi yung BP, no? So when you call high blood, diabetes, it's a systemic condition. Kumbaga, kung meron kang ganung problema, anywhere in your body can be affected. Pwede pong magkaroon. Dok, meron po bang tawag sa sakit na yun kapag meron kang hypertension tapos naapektuhan po yung mata? So, sa amin, sa clinic, usually, ang tinatawag natin dyan is hypertensive retinopathy. Retinopathy dahil yung retina ang nagkakaroon ng mga problema. Which is, number one is yung mga pagdurugo at saka yung mga ischemia, yung mga areas wherein yung mga puti tayo nakikita na hindi na po doon dumadaloy yung dugo. So para siyang stroke or mga pagbabara rin na nangyayari sa utak at sa puso. Okay. Doc, ano nangyayari sa mata kapag may ganun po? May hypertensive retinopathy? Ano pong parang kumbaga, may mga initial signs po ba? Nakakakita pa ba sila? Okay. So, usually, pag hypertensive retinopathy, may stages din po kasi siya. May 1, 2, 3, and 4, no? So, yes. kung makikita niyo po sa larawan, no, yung tinatawag na AV nicking, hindi siya masyadong obvious, pero sa amin, sa mga ophthalmologists, nakikita namin siya as a parang pagpatong ng artery and vein, no? Kung makikita niyo yung nakabilog, no? Opo. So, yung nakabilog na part, yung lighter na part, yun yung artery po natin. Ang nangyayari po dyan is kumakapal po yung lining or nagiging very thick siya na to the point na naiipit na niya yung vein sa likod. So, parang nagkakaroon ng crisscross, no? So, it's an early sign of a hypertensive retinopathy. No, usually, pag ganito, wala pa yung napapansin. Kumbaga, malinaw yung mata, parang okay lang sila, pero nagsisimula na po. So, ito naman, itong electron microscope ng ugat mismo, nakikita niyo yung lining, no? Yung picture dito sa left, nakita niyo yung white part, doon dumadalo yung dugo, eh. So, maganda-ganda pa. Yung sa kabilang picture, nakikita niyo parang nag-fog na, no? Medyo nag-haze na yung kulay. Kasi, sumisikip na rin po yung daluyan ng dugo. So, yan yung mga changes na nakikita natin early in hypertensive retinopathy. Dok, ano po nararamdaman ng mga pasyente na nagkakaroon na po ng hypertensive retinopathy? Tsaka, kailan po yun? Like, for example, pag po ba na-diagnose ako na high blood, automatic magkakaganto na? Okay. Good question. So, usually, hypertensive retinopathies, early stages, wala. As in, okay na okay sila. Mali na yung iba nga, 20/20 pa yung vision, no? Later on, pag dumami na yung sintomas, which is after itong AV nicking, nakikita natin meron na yung mga patches of blood, may mga bilog-bilog na dugo na, naglilik na po yung ugat. So, umihina in lining, naglilik out, tapos may mga white areas, tawag natin cotton wool spots, areas of poor blood flow, no? Doon na nagkakaroon ng mga sintomas. Like yung mga black spots, no? Minsan,
biglang panlalabo ng mata, no? Yung pagising nila, kala nila nakapatay pa yung ilaw, yung pala dugo na yung nakikita nila. Opo, ganun extent, no? So, yun yung mga times na, siyempre, most people doon pala nagpapacheck kasi may nararamdaman na sila. And yun, marami sa kanila, medyo late na rin eh. Pag nakikita mo, oy, may maraming symptoms, mas mahirap na po siyang gawin. Opo. Dok, nasabi niyo po kanina na nakikita nila may mga black spots, pero meron po bang physical manifestation like namumula yung mata o kaya... Laging pula yung mata. Pula yung Okay, mata, okay. gano'n. May ganun Okay, po ba? magandang tanong din yan kasi alam mo yung very common din yung tinatawag na subconjunctival hemorrhage, no? Yung parang pasa sa mata. Kung wherein yung puting part ng mata mo nila biglang nag-red, no? Biglang nag-bleed. It's an early sign din na pwedeng may hypertension or any, no, yung iba kasi strenuous activities, yung biglang pagbuhat, pumutok yung ugat, nagli-lift ng weights, diba? Yung mga ganon, biglang namula. So, pwedeng early sign ng hypertensive retinopathy, or pwede lang din because nag-exert ng effort yung pasyente, pwede nangyari. Pero, kaya minsan yung mga ganitong sign, kahit sabi mo wala siyang panlalabo, ayaw natin siya ipagbagwala. Opo. Kasi pwedeng, ano na pala to? Lalo na pag nasa edad na, alam mo, medyo hindi po tayo particular na nag-check, no? Medyo lumalaki po tayo, no? Hindi tayo maingat sa pagkain. So, kailangan. Hello, broski. Nagbubuhan ka. Patingin nga ng mata Uy, mo. naman. Bagong gising lang tong pagkapula ng mata. Patingnan mo kayo yung mata mo mamaya. Pero Doc, ito yung mga yung mga treatment po dito sa natin sa hypertensive retinopathy. Ano po ba yung mga treatment options? Okay, treatment. So number one is co-management talaga yan sa ating cardiologist, no? Sa nagmamanage ng BP kasi no matter what, anong gawin po natin, pag hindi po natin makontrol yung BP, nandun talaga yung problema eh. Yun yung kailangan natin i-address, number one, no? So manage your BP, magpa-checks ng blood pressure, keep a healthy lifestyle, no? Yun yung number one. Pero kung sakaling nandito na talaga yung problema, so ginagawa namin, sometimes we do laser treatment, no? Laser to seal off yung mga dugo. Hindi po siya masakit, ilaw lang siya, so nakakatulong po yun para i-stop, parang wine-welding mo po yung dugo para po magsara. Ayun, Doc, na-mention niyo po yung pagiging healthy lifestyle. Pwede po ba natin, Doc, bigyan ng mga specific? Ano po bang dapat gawin? Sa tulog, sa pagkain, sa exercise? Paano po ba yan, Doc? So, healthy lifestyle encompasses everything talaga yan na kumbaga holistic, no? Isipin po natin yung katawan natin is, syempre, lalo tayong tumatanda, lalo po talaga tayong maging cautious dapat, no? Hindi lang yung, bata lang ako. Kaya actually, tinuturo na namin sa mga bata, no? Start young. No? Kung bata pa lang kayo, no? Ugaliin nyo na po mag-exercise. Okay, sa mga bata sa bahay lang nagsa-cellphone, no? Do family activities po na makakapag-encourage ng healthy lifestyle, exercise, proper diet, bigyan natin ng mga gulay, a mix of gulay, mga healthy foods, no? Tapos mag-exercise gaya ni Ian. No? Si Ian, very healthy ngayon, no? Hindi porket tayo ay payat, hindi tayo hypertensive, di ba? Marami pong mga payat na tao is innately, payat lang talaga sila pero mataas din po ang kanilang blood pressure. So always check, go to your cardiologist at least every 6 months or every year para lang malaman kung okay po kayo. Do your blood test, no? Tapos tayo po ay laging maging maingat sa kinakain, no? Wag lang yung, fast food, lahat instant, no? So yan yung mabilis magpataas ng blood pressure, mga maalat na pagkain. Doc, halimbawa, matigas ang ulo ko. Hindi ako Bakit nag-healthy naman? lifestyle. Okay. Kasi hindi rin ako nagpa-check up. Tapos meron na pala akong hypertensive retinopathy. Ano po yung magiging complication po just in case na late ko na po nalaman? Okay. Agapan. So kung matigas talaga yung ulo at ayaw talagang magbago, worst case scenario kasi sa hypertensive retinopathy, besides yung pagdurugo, yung tinatawag natin papil edema. Itong ugat po natin, yung yellow part na connected to our brain, pwede po siyang mamaga. Ito yung grade 4 na hypertensive retinopathy. Ang nangyari po doon is biglang malabo. Nagsha-shutdown yung paningin eh. So, nangyayari po talaga yon, no? So, yun yung nakakatakot kasi hirap siya i-reverse. So, sometimes, nakokontrol mo lang yung situation pero yung linaw hindi mo na naibabalik. So, sa akin talagang bago pa naman umabot yun, it takes years din eh. No? Kunyari, na-diagnose yung tanong mo kanina, Celine.
kung sakali na-diagnose ka, how long ka kailangan magpa-check. Usually, mga 5 years or up, doon pa lang tayo nagkakakita ng mga manifestations sa mata. Sometimes nga 10 years pa eh. Kaya yun ang nakakatakot kasi minsan napapabayaan talaga. So actually, nakikita niyo yung sa larawan, yung central retinal artery occlusion. No? Ito yung one of the ophthalmologic emergencies sa mata. Nung mapapansin mo, namutla na yung retina niya, sa gitna na lang yung buhay, yung macula. So yan, biglang labo ng paningin yan. As in, parang ilaw na lang nakikita nila. No? So nangyayari po yan kapag hindi na ma-manage yung hypertension. Dahil may nagbabara. Pwede rin po silang mabulag in the long run. Yes po. Stroke. Yan yung mga stroke sa mata na kinatatakutan din natin. No? So actually, yung kanina, para makita kayong picture din, yung central retinal vein occlusion. Ay, nabulag na tuloy Oo, na. yan. Hirap na siya, no? So, imagine nyo, yung paningin, yung buhay na walang diba? Walang sight, no? Mahirap talaga. Yan, yung mga ischemic optic neuropathy, yung pagmaga nga nung nerve. So talagang it all leads down to yung circulation, yung pagpasok ng dugo sa mata na bumubuhay dapat sa ating vision, no? Talagang pwedeng mawala. Okay. So, Doc, ayun po yung mga ilan sa mga sakit na pwede tayo magkaroon ng eye condition dahil sa high blood pressure. Okay. So, marami pa po pala. No, Doc? Pero ito pong question natin, how to protect our eyes from blood pressure po sa ating mismong mata. Bukod pa po sa mga na-mention niyo po. Okay. So, minsan pag papacheck up tayo, marinig nyo may eye pressure, no? Ayun. Actually, it's medyo magkaibang pressure siya, pero usually pag eye pressure, glaucoma yung pinag-uusapan di ba? Glaucoma. So, ang blood pressure is also ganun din, no? May pressure tayong minamanage, no? So, sa akin, nag-encompass din kasi yung glaucoma and hypertension, no? So, pag meron kang hypertension, no, mataas din yung risk mo for glaucoma, no? Kasi in any blood flow or any water in the eye is also related to our systemic condition. So, talagang pwede maging effective. So, to manage, kumbaga para alagaan yung mga patients na may ganong hypertensive retinopathy, so, siyempre, number one, control your blood pressure, no? Do your regular ophthalmologic checkups, no? Usually, pupunta tayo sa mga opta kapag medyo malala na yung kondisyon pero ugaliin po natin magpa-check ng mas maaga para hindi po too late ang mga nakikita nating diagnosis. Tapos yun, healthy lifestyle, huwag mong kakalimutan, lagi po tayong kakain ng masustansya, no, iwasan yung mga salty diet, mga high processed foods, no, tayo po ay lagi mag-exercise, no. So gawin po nating daily na kumbaga cautious effort and habit forming yung good lifestyle. Tapos kung meron pong mga binigay sa ating mga gamot, maintenance, no, make sure po iinumin po natin, pero wag po natin naman na okay, may maintenance na ako, pero pag chinek mo, 5 years ago na pala ako maintain. So, yun nga, kagaya ng pag-usapan namin kanina, actually doctors are difficult patients. Totoo po yun. So, kami mga doktor, medyo matigas ang ulo, pero kailangan din po talaga natin magpa-blood test, regular blood test, kasi tayo po ay hindi naman mga bata, no? So, saka syempre ngayon, marami tayong mga instant talaga. So, yun yung mga nakakapagpa-raise ng blood pressure nowadays. Naku, ayan lagot kayo pag di kayo nagpa-check up. Thank you so much po, Dr. Kevin Tan, para po sa very important na information na sinare niyo po sa amin. Actually, very timely to, Doc, kasi diba, pabata ng pabata ang nagkakaroon talaga ng hypertension. Diba, Ian? Kaya yung mga kasangbahay natin dyan, make sure na nag-take note kayo sa mga nabanggit ni Doc Kevin, para maging healthy tayo. Kasi napaka-importante na dapat healthy tayong lahat. Diba? That's right! And syempre, babati lang natin si Doc ng happy birthday! Doc, happy birthday po, Doc Kevin. And yun, baka may message po kayo, Doc. Kahit short message lang po. So, exactly a year ago also, May 5. May cake muna kami, Doc. Wow, thank you. Happy birthday. Maraming salamat, GMK, Kuya Daniel. Thank you po sa inyong handog. Parang every birthday ko nandito. Nga, Doc. Thank you. Sakto So, salamat po talaga sa inyo. So, na-appreciate ko po ang inyong munting handog, at saka sa pagkakataong makasama ko kayo sa aking kaarawan. Yay! It's always a pleasure to be here and sana po ay mas
more years pa tayong magkasama at more information sa ating mga kasama.